Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. December 26, 2024, katatapos lang po ng Pasko at balik trabaho na. Ayan na, ratsyada na po ang mga opisyal ng gobyerno, lalo pat hindi pa napipirmahan itong budget ng Pilipinas para sa 2025. At nare-review na po yan, nag-post ka-coffee si Executive Secretary Lucas Bersamin, ayan, at sinasabi niya sa kanyang pahayag, no, the President and the Cabinet are right now, ngayon mismo, with or without the calls, thoroughly reviewing the various items of the GAA to make them conform to the Constitution and to see to it that the budget prioritizes the main legacy trusts of the administration, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong araw po yan, ka-coffee, December 26. Huwag niyo lang sabihin na may mga pa-epal kasi ng mga mambabatas i-review ng presidente daw, malamang, bago daw pirmahan, malamang, eng-eng ba kayo? Presidente yan, hindi yan pumipirma ng basta-basta. Yung mga runong-runungan dyan, ng mga senador, ng mga mambabatas, akala nila eng-eng ang presidente na pipirmahan yung budget na yan nang hindi sinusuri. Ang pinakamagagaling na abogado nasa kanya. Diba? Presidente siya May pang-hire siya na magagaling na abogado, hindi mo na kailangan diktahan, hindi mo na kailangan utusan pa ang presidente. I-review niya talaga yan bago pirmahan. At ito ito. Si Zubiri, abay, runong-runungan, kumakautos na naman ito kay PBBM, kumakadikta, ayusin daw po itong mga constitutional issues ng 2025 budget. Hala! Unang-una, hindi mo na kailangan iutos sa presidente yan dahil gagawin niya yan. Pangalawa, kayo yan senador yan kayo yung nagpasa niyan. Problematic pala, bakit nyo pinasa? Bakit hindi nyo inayos? Common sense. Mig Zubiri to Marcos. Wow. Galing Sabi ni Zubiri kay Marcos, fix constitutional issues in 2025 budget. Kumakautos ka, sir Marcos, ayusin mo naman yung mga constitutional issues dyan sa budget na yan kasi palpak kami. Ganyan dapat. Kasi palpak yung Kongreso. Ang HOR hindi guilty. Ang Senado, tagal-tagal nyo dyan O bakit din nyo nakita kung may mali ang HOR? Tumagal sa Senado yung budget na yan Ibig sabihin, pinupulaan nyo yung sarili nyo. Nagpasa kayo ng budget sa presidente para pirmahan na maraming constitutional issues. Maraming allegedly labag sa batas. O bakit yung ginawa yan? Pabaya kayo. Problema nyo yan. Nagpapasa kayo ng mali. Tapos ngayon, kumakadikta kayo sa presidente na ayusin yung mali dyan. Anyari? Trabaho nyo yan, hindi nyo inayos yung trabaho nyo. Ngayon, ipapasa ninyo sa presidente yung trabaho nyo. Mig Zubiri to Marcos, fix constitutional issues in 2025 budget. Stave off legal action. Kapag sinabi mong stave off, iwasan. Diba? O kung pwede, i-delay yan. O kung may masasamang, may potentially mangyayari, wag mo nang antayin na mangyari yan. Trabaho nyo yan Palpak yung trabaho nyo Sana nanahimik ka na lang dyan. Diba? Tulad ng ibang senador, nananahimik na lang. Kasi kung palpak yung budget na yan, na sinasabi nyong palpak yan, contributor ka dyan. Dumaan sa inyo yan Sinuri sa inyo yan Or, hindi kayo dumalo sa budget hearing. Hindi kayo dumalo sa BICAM. Diba? Ba't lumusot yan? Lumusot sa BICAM yan. At ipinasa sa presidente. Problematic pala. Diba? I hope nagigets nyo ako, ka-coffee. Yung rant natin dyan. Ngayon, kung makadikta kayo, kung makapagmadali kayo sa presidente, as if naman na wala kayong kasalanan. May kasalanan kayo dyan. Dumaan sa inyo ang budget. Bakit hindi nyo scrutinize yan? Trabaho nyo yan Former Senate President Juan Miguel Zubiri. Biruin mo Former Senate President. Pero palpak din naman. Wala rin naman nangyari. Diyan sa Senado. Ang daming ang delayed Mga legislative priorities Natulugan under his leadership Former Senate President Juan Miguel Zubiri is hoping President Ferdinand Marcos Jr. can still fix the possible unconstitutional provisions in the 2025 national budget. Malamang
I-fix niya talaga yan. Actually, dalawa yan. May landmark case ka, Coffee. Kasi ang number one na problema dyan sa budget na yan, mas malaki kasi yung budget ng DPWH as compared sa DepEd. By provision daw, sinasite nila ng ating konstitusyon na dapat daw ang bibigyan ng prioridad ay ang Department of Education. Di ba? Budget priority or budgetary priority. Pero may ibang interpretasyon dyan, may kaso na rin daw na katulad ng nangyayari ngayon, sinasabi na hindi ibig sabihin na budget priority siya ang may pinakamataas na budget. Ang ibang argumento, siya ang bibigyan ng prioridad na popondohan, pero hindi ibig sabihin siya ang may pinakamataas na budget. Regardless kung ano pa yung issue na yan, regardless kung ano pa man yan, hindi yan pipirmahan ng presidente kung hindi niya masusuri. Diba? Kung palpak kayo dyan sa Kongreso, kung palpak kayo dyan sa Senado, huwag niyong itulad ang presidente na papalpak din yan. Bago niya pirmahan yan, nasuri yan ng mga abogado na hindi mga simpleng abogado, mga mabibigat na abogado. In fairness kay Executive Secretary Lucas Bersamin, eksperto yan sa konstitusyon, hindi nyo basta-basta mabubudol yan. Kung palpak yan, hindi pipirmahan yan ng presidente. Alam mo kung bakit? Mapapahamak siya. Paano kung pinahamak lang siya ng House of Representatives at ng Senado o ng Kongreso, magpasa ng budget niyan, o hindi niya gawin yung kanyang trabaho at i-review yan, basta niya na lang pinirmahan, sinong mananagot? Hindi siya. Kung i-challenge sa korte yan, yung constitutionality ng 2025 budget at ma-declare na unconstitutional yan, i-delay ang implementasyon ng mga programa kung di ba naman kayo nag-iisip. May nakikita akong issue dyan eh. Bakit sila nag-iingay dyan? Tingin din nyo, si Zubiri, si Amy Marcos, bakit sila nag-iingay dyan? Na kung tutuusin, parte kayo ng Senado, parte kayo ng pagbuo ng budget na yan. At hindi lang sila, may mga ibang senador pa dyan na maingay at sinisilip yung constitutionality o pagiging alinsunod sa saligang batas nitong ating konstitusyon. Sinisilip nila. Alam mo kung bakit? Kasi gusto nila ng reenacted budget. Kapag reenacted budget, yung budget noong 2024, yun din po yung gagamitin sa 2025. Kung magkaganoon, malaki ang budget ni Sara. Mas malaki as compared sa budget niya ngayon 2025. Kasi na-reduce eh. Yung budget ni Sara Duterte ngayon to 700 million plus. Mas mataas siya ngayong 2024. Ayun, kaya siguro mas gusto nila ng reenacted budget. Hindi pwede yan. Alam mo kung bakit? Mapupulaan din po ang administrasyon na to. Mapupulaan din po si PBBM. Bakit hindi niya tiniyak na maipasa yung batas na yan? At reenacted budget. Ano ba? Meron bang krisis? Bakit naging reenacted budget? Syempre, gagamitin nyo against the president yan. Alam mong headline nila dyan? Budget reenacted under Marcos admin. Palalabasin ninyo na weak ang presidente, weak ang administrasyon. Kung tutusin, ang pula dyan nasa Kongreso. Kayo ang gumawa niyan eh. Bakit late kayo dyan? Bakit hindi kayo umayos sa timeline ninyo? Pinasa nyo sa presidente, as if naman napipirmahan agad ng presidente yan. Siyempre, susuriin niya yan. Bagamat ganoon pa man. Sinusuri. Sabi ng presidente, na may nabasa ako pipirmahan daw po yan sa December 30. May schedule na po yan. Kaya huwag kayo mag-alala, hindi mangyayari ang reenacted budget nyo. Yung mga nag-a-aspire na reenacted budget, imposible. Dahil pipirmahan po ng presidente as early as now, 26 ng Disyembre. Nagtatrabaho, nire-review yan. And bago pa nagpasko, nire-review yan. Zubiri cited the 1.1 trillion budget for the Department of Public Works and Highways o DPWH that exceeded the 737 billion budget for the Department of Education in the proposed 6.3 trillion budget next year. Yun na nga hindi ka na pwede magreklamo-reklamo dyan kasi sa inyo dumaan yan. Bakit nyo inalaw yan? Sasabihin niyo mas dominante ang House of Representatives, mas marami sila regardless, kaya nga may BICAM di ba? May kinatawan mula sa HOR, may kinatawan mula sa Senado, magbi-meet kayo. BICAM. Nagkaroon kayo ng conference dyan. Bakit di nyo pinag-awayin yan? Bakit hindi nyo pa nagdebatehan yan? Mayroong iba dyan, darating late. Si Bato de la Rosa, sa BICAM conference, late dumating, unang umalis. Sana kung kayo pa lang, mga senador kayo, sa level pa lang ninyo, nakita ninyo na problematic na yan, nagsisigaw na kayo doon. Mali. Nanggulo kayo doon para hindi nag-proceed yan.
Hindi umabot sa presidente yan. Parang ikakasal ba, sabihin ng pare, may tumututol ba dito sa ikakasal? Kung ikaw ay senador, alam mo na problematic yan, doon pa lang, nagtutol-tutol na kayo dyan, para sa mga kayo nakapangyarihan. Di ba? Nagsisigaw na kayo dyan, para hindi napirmahan ng BICAM yan. Kung pipirmahan na, agawin nyo yung ballpen. Di ba? Questionin ninyo, if you have the enough number. Kung meron sumasang-ayon sa inyo, hindi kasi pwede manggugulo ka lang. Kasi kung nanggugulo ka lang, wala rin mangyayari. Kasi pagbutuhan nyo yan Di ba? The 1987 Constitution mandates that education should receive the highest budget allocation. Mali itong balita. Politiko. Hindi yan yung term. Hindi budget allocation. Budget priority ang term. I am hoping that they address the concerns of the education sector, especially the funding of the computerization of the Department of Education. Sabi po ni Zubiria. Sana tiniyak nyo sa hearing yan. Wala ba siya ng hearing? Absent ba siya ng hearing? Bakit nyo lang ngayon nire-raise yan? Kung tinapyasan ng budget ang DepEd, bakit ngayon nyo lang nire-raise yan? Sana sa Senado, inayos nyo na yan. Umakyat naman sa inyo yan Mula sa HOR, umakyat yan sa Senado Diyan pa lang sana, inayos nyo na yan. Yung budget na yan Kung slash yung budget dyan, even the President, ang sinasabi naman ng Presidente, hanapan niya ng paraan yan. Ibabalik yung nawalang budget sa DepEd. Yun nga lang Ang nakapagtataka dyan, bakit pinalusot nyo pa sa level nyo? Hindi nagtrabaho sa inyo dyan. Ang tinutukoy niya pong computerization program ng DepEd ay ang 10 billion pesos po na parte po ng 11.6 billion budget cut. Kasi nung panahon hindi pa naman si Angara ang nag-prepare naman itong budget na to, tanggapan pa to ni Inday ni Sara Duterte. Hindi siguro maayos ang pagkakagawa o hindi na depensa ng maayos. 'Di ba? He said the 2025 budget may be questioned before the Supreme Court if does not give education the highest allocation. Hindi allocation ng term, priority. Zubiri also cited as another unconstitutional move the BICAM's decision to give zero subsidy to state insurer PhilHealth despite the syntax law mandating its annual allocation to universal health care. Sige, may mga grounds kayo dyan. Bakit nga ba pinalusot nyo sa level nyo pa lang? I hope nagigets nyo yung punto ko ka-coffee. Kahit magpaulit-ulit tayo dyan, yun lang din yun. Yun ang problema. Bakit hindi nyo inayos sa level nyo pa lang? Haantayin nyo pang dumating sa presidente yan. Kumbaga sa complete staff work, wala. Palyado kayo dyan. Diba? Sinong problema? Di kayo ang may problema dyan. Papahamak nyo pa yung presidente. Uutusan nyo pa. Didiktahan nyo pa. Di ba? As if naman hindi i-review ng presidente yan. Malamang i-review yan. Tingin tayo ng update sa budget ngayon. Baka may update. Punta tayo ng Presidential Communications Office. Baka may bago silang post. Wala ka-coffee. Wala. Ang recent update ka-coffee patungkol po dito sa post ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hintay tayo, December 30 po, maaprubahan yan, mapirmahan na yan, yung mga nag-a-aspire ng reenacted budget, imposible ang pangarap ninyo. Sige, anong komento nyo ka-coffee? I-comment po ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon, may mga gusto kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section, huwag kayong mag-alinlangan, i-comment yan. Nasa Facebook po ba kayo? Di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba, subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, pansamantala ka-coffee. Maraming salamat po. Mamaya, alas 10 po ng gabi, Philippine time. Aakyat tayo sa channel ni Ma'am Carclea. Ayan, si Ma'am Carclea. Ma'am Carclea, mamaya po sa kanyang channel, mayroon siyang post-Christmas celebration. Mamaya po yan alas 10. Mukhang may mga palaro ata itong si Ma'am Carclea. Ayan. Post-Christmas celebration. Ayan, December 26. So mamaya yan ka-coffee. Ayan 8 hours to go. Ayan, pwede nyo, kung hindi pa kayo naka-follow kay Ma'am Carclea, ayan, check nyo lang ka-coffee yan. Carclea, ayan. Mamaya po alas 10 po ng gabi, nandyan tayo sa channel ni Ma'am Carclea.
It's C-A-R, car, sasakyan, no? And then Clea, C-L-E-A, Car Clea. Ayan, mag-subscribe na po kayo. Hindi po pala ako nakasubscribe sa, hindi kasi nakalink ito dapat doon sa, sa channel ko. Ayan, ka-coffee. I-click nyo lang po si Ma'am Car Clea. Check nyo lang ka-coffee. Bakit hindi ako? Kasi sign in. Pinagsa-sign in ako doon. Sabihin ni Ma'am Car Clea, ka-coffee, hindi ka pa nakasubscribe sa akin. Nakasubscribe na. Ayan, o. Ayan, o. Kinabahan ako, Ma'am. Kinabahan ako kay Ma'am Car Clea kasi naka-sign in, may sinend siya sa akin ng link. Pag click mo, kailangan mo pala mag-sign in. So doon, hindi ka pa subscribe. Ito ba, naka-subscribe ako sa channel mo. Baka sabihin mo, wala, hindi ko pa naka-subscribe. Yan, naka-subscribe na tayo kay Ma'am Car Clea. Matagal na ako naka-subscribe dito O mamaya po yan, ha? Ka-coffee, alas 10 po ng gabi. Yan, punta tayo sa channel ni Ma'am Car Clea. Paalam po sa inyo, ka-coffee. See you later, 10 o'clock po. Bye-bye.